Hallelujah. Once again, happy Sabbath sa ating lahat mga kapatid, mga kaibigan. At sa ating nakasanayan na every now and then bibigay tayo ng encouragement, reminders sa bawat isa sa atin, lalo na sa araw ng Sabbath, na araw ng pagninilay-nilay, araw ng banal na pamamahinga sa ating pisikal na katawan, and to the rest of our spiritual being. Okay? So, sa oras na ito, sa araw na ito mga kapatid, mga kaibigan, meron tayong babalikang salita ng ating Misaya na naitala ng kanyang mga disipulo, ng kanyang mga apostoles. Babalikan lang natin ang iilan sa kanyang mga sinasabi, ilan sa kanyang mga declarations about himself, about the Father, about us, on how we through as a believer of the way, as a candidate to be with him, to be with the Holy One. Okay? So, babasahin ko lang ang mga passages na ito, at the scriptures tells himself, or the word of our Messiah tells us kung ano ang kanyang inilatag sa talatang ito, at nasa sa bawat isa sa atin na ang pagmumuni-muni, pagninilay-nilay, paano natin iintindihin ang kanyang mga sinasabi dito. By the way, ang gagamitin kong version sa ating tatalakayin ngayon o sa ating pagpapaalala ngayon ay itong The Truth Scriptures. Okay? Barith Hadas by Promote the Truth. Okay? Ito ang ginagamit or gagamitin natin ngayon dahil a very, kumbaga, para sa akin din, ang ginamit nilang mga salita dito mas malinaw, mas klaro, mas simple na Western language na ginagamit nila. Although merong mga Hebrew words and the Hebrew names na talagang binalik nila. Okay? But the way they use the language, kumbaga common English language ang kanilang ginamit para mas malinaw, mas madali. Okay? Mas madali nating maiintindihan. Okay. This is the Truth Scriptures version. Okay. Ating babasahin ay ang nakasulat sa Book of John, Yahuhanan in Hebrew, chapter 14. Buong chapter ang ating babasahin ngayon mga kapatid, mga kaibigan, upang mas malinaw nating maiintindihan ano ang gustong ipaparating ng Misaya sa bawat isang mananampalataya sa Kanya, sa ating Ama. Okay.
Let's do this. Yahuhanan chapter 14 or John chapter 14 verse 1 tayo. Mag-umpisa. Sabi dito, do not let your hearts be troubled. Trust in Allah and also trust in me. There are many rooms in my Father's house. If this was not true, I would have told you so. I am going to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I shall come again and take you to be with me, so that you shall be where I am. You know the way to the place where I am going. Thomas said to Yahushua, Master, we do not know where you are going. How can you say that we know the way? Yahushua replied, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. If you really knew me, then you would also know the Father. From now on, you do know the Father and have seen him. Then Philip said to Yahushua, Master, show us the Father, and that will be enough for us. Yahushua replied, Don't you know me, Philip? Even after I have been with you all this time? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I say to you are not from me. It is the Father speaking through me and doing his work. Trust me when I say that I am in the Father and the Father is in me. Or at least believe in the miraculous works you have seen me do. I assure you that everyone who believes in me shall also do the works that I have done. As a matter of fact, they shall do even greater works than this, because I am going back to the Father. And whatever you ask in my name, I will do it. This shall bring esteem to the Father through the Son. When you ask me for anything in my name, I will do it. Now, if you love me, you will guard my commandments. Then I shall ask the Father, and he will send you another Comforter, and he will be with you forever. This is the Spirit of truth, whom the world cannot receive, because the world neither sees him nor knows him. However, you know him, because he lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I shall come back to you. Soon, the world will no longer see me, but you will see me. And because I live, you will also live. On that day, you shall know that I am in the Father. You will also know that you are in me,
and that I am in you. Whoever has my commandments and guards them loves me. Whoever loves me will be loved by my Father, and I will love them and reveal myself to them. Then the other Yehuda, not Yehuda Iscariot, asked Yahushua, Master, why at that time will you reveal yourself to us and not to the world? Yahushua replied, Whoever loves me will keep my word. My Father will love them, and we will come to them and make our home with them. Whoever does not love me will not keep my word. The word that you hear in mine is not mine. It is the word of the Father who sent me. I have said these things to you while I am with you. However, the Comforter, who is the set-apart Spirit, whom the Father will send in my name, he shall teach you everything and shall remind you of everything I have said to you. Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not be afraid. You have heard me say, I am going away and returning to you. If you truly loved me, you would be happy that I am going to the Father, because the Father is greater than I am on this earth. I have told you all these things before they happen, so that when it happens, you will believe. I shall not speak much longer because the ruler of this world is coming. However, he has no power over me. Rather, he comes so that the world will know that I love the Father and I do exactly what the Father has commanded me to do. Now, let's get up. We are leaving this place. Hallelujah. So, I hope, brethren, mga kapatid, mga kaibigan, malinaw din ninyong napapakinggan ang pagbabasa natin sa buong chapter ng Yahuhanan chapter 14. Ang buong talata ng 14 ng John. So, sa ating naiintindihan dito mga kapatid, mga kaibigan, inilahad ng ating Misaya kung sino siya, ano siya, sino ang Ama, ano ang Ama, ano ang gawain niya, at ano ang gawain ng Ama, at ano ang gawain natin, at ano ang gawain ng set-apart Spirit. How many characters na ating nakikita dito or ating makikita sa ating binasa na talata? Father, Son, the set-apart Spirit or the Holy Spirit, and the believers, the people, the individual na pinangakuan ng ating alawa. Okay? Kung
iintindihin nating mabuti, pag ninilay-nilayan nating mabuti ang sinabi ng Misaya dito, malinaw ang kanyang inilatag. In verse 1 pa lang, babalikan natin, hihimay-himayin natin sa gabay ng set-apart spirit. Sa gabay ng banal na espiritu. Dahil sinabi ng Misaya dito, sabi niya sa verse 26, however, the Comforter who is the set-apart spirit or the Holy Spirit, whom the Father will send in my name, he shall teach you everything and shall remind you of everything I have said to you. So hahayaan natin na ang banal na espiritu, ang set-apart spirit, ang siyang magtuturo sa atin, magpapaalala sa atin sa mga salita ng ating Misaya na inihabilin niya sa lahat ng mga naniniwala, sa lahat ng mga mananampalataya sa ating alahayam. Okay, balikan natin, himahimayin natin sa gabay ng banal na espiritu. Okay. Sabi niya in verse 1, do not let your hearts be troubled. Trust in Aloha and also trust in me. Anong sinabi ng ating Misaya? Huwag kayong mababahala. Huwag mababahala ang inyong mga puso. Manalig kayo. Manalig kayo sa ating Aloha. Trust in Aloha. Manalig kayo sa Ama. And also trust in me. At manalig din kayo sa akin. Yun ang sinabi niya in verse 1. Verse 2. There are many rooms in my Father's house. If this was not true, I would have told you so. I am going to prepare a place for you. So pangalawa, sabi niya, manalig kayo sa ating Ama at paniwalaan nyo rin ako. Sa lugar, sa bahay, sa kaharian ng aking Ama, maraming mga ba sa Tagalog yung rooms, sa Bisaya lawak kwarto, okay, bahay, okay, mapagtirhan, okay, in general term, sa lugar ng aking Ama, sa karyaan ng aking Ama, sa bahay ng aking Ama, maraming mapagtirhan. Kaya nga ako'y pupunta doon at maghahanda ng lugar para sa inyo. Verse 3, and if I go and prepare a place for you, I shall come again and take you to be with me, so that you shall be where I am. Sabi ng Misaya, kung ako'y makakapaghanda na ng lugar para sa inyo, ako'y babalik muli. Sinong babalik? Ang Misaya. Siya ang nagsasalita, di ba? And if I go and prepare a place for you, I shall come again. Sinong nagsasalita? Ang Misaya. Sabi niya, kung makakapaghanda na, maihahanda ko na ang mga lugar, ang pagtitirhan ninyo, ako'y babalik muli.
upang kung saan ako, nandun din kayo. Malinaw. Verse 4. You know the way to the place where I am going. Sabi niya, alam niyo na kung saan ang aking pupuntahan. Pero si Thomas or Tama in Hebrew, sinabi niya, Thomas said to Yahushua, Master, we do not know where you are going. How can you say that we know the way? Tatanong si Tomas. Sabi niya, Master, Guro, hindi namin alam kung saan ka pupunta. How come? Na sinasabi mong alam namin ang pupuntahan mo, hindi namin alam ang daan kung saan ka pupunta. Kaya sumagot sa kanya ang Misaya, sabi niya, Yahushua replied, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So yan ang sagot ng Misaya kay Thomas. Because Misaya pictured out, nagsasabi ang Misaya ng mga salita na alam ng Misaya na maiintindihan ng kanyang mga disipulo, ng kanyang mga apostolis, kung sila'y talagang seryoso sa pakikinig o sa pagtitiwala sa kanya. But Thomas, kaya nga si Tomas ang binansagang maduha-duhaon or doubtful, double-minded apostle, diba? Sa panahong ito, sa pagkakataong ito. Kaya sinabi ng Misaya mismo, Tomas, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta doon sa Ama kundi sa pamamagitan ko. So walang shortcut. Hindi makaka-shortcut ang isang mananampalataya na makakapunta sa Ama kundi dadaan sa Anak. Dahil siya ang nagdideklara nito, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Walang sino mang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Kaya marami, hindi naman marami, may mga iilang hindi naniniwala sa librong ito, sa kasulatang ito. Hindi sila naniniwala nito dahil hindi akma sa kanilang paniniwala. Kaya iniitsapuira nila ang kasulatan ito. Specifically, the writing of John, Apostle John. Dahil ang sinabi ng iba, ang sinabi ng iilan na ginawa, may nagsasabi pa, may napapakinggan pa akong nagsasalita na blasphemous ang ginawa daw ni John na sulat dahil binali daw ni John ang deklarasyon ng Ama, ng Alua Yahuwah sa Torah, na pagkasabi ng Ama na ako lang ang nag-iisang Alua. I am that I am. Ako lang ang tagapagligtas, wala ng iba. Kaya binansagan nila ang kasulatan ni John na blasphemous writing. Anyway, nasa sa kanila yon. Kaya nga nasasabi natin kanina sa ating panimula na nasa sa atin, sa bawat isa sa atin na makakanood
mapapakinggan ang video ito. Nasa sa bawat isa sa atin ang pagninilay-nilay, ang pag-uobserba, ang pag-aaral kung totoo o paniniwalaan mo o hindi ang sinabi ng ating Misaya sa katauhan na ni-record ni Apostol John. Kaya nga ginamit ko din ang mas simpleng translation na ginawa ng Promote the Truth. Bakit? Malinaw din ang kanilang pagkaayos sa mga salita. Okay? Sa kanilang version. Kaya malinaw ang sinabi ng Misaya, Yahushua, in verse 6, sinabi niya, sinagot niya si Thomas na ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta, walang makakalapit sa Ama maliban na dumaan sa akin. Yun ang declaration ng Misaya, di ba? I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me, kundi sa pamamagitan ko lamang. Ha? Malinaw. Hindi tayo, ang bawat individual, hindi makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ng anak. Okay, tuloy tayo. In verse 7, sabi niya dito, if you really knew me, then you would also know the Father. From now on, you do know the Father and have seen Him. Dito na. Dito na nag-umpisa ang paliwanag ng Misaya. Kung kayo ay nakakakilala na sa akin, gayon, kung kayo'y nakakakilala na sa akin, nakakilala na rin kayo sa Ama at nakikita nyo na rin ang Ama sa pamamagitan ko. Diba? Ito ang sinabi ng Misaya. Ngayon, hindi na naman si Tomas, kundi si Felipe na naman. Si Philip na naman ang nagsasabi. Then Philip said to Yahushua, Master, show us the Father, and that will be enough for us. Sumabat si Philip ng pagkakarinig niya na, sinabi ng Master, kung sino ang nakakita sa kanya, nakakita na sa Ama. Okay? And the Master replied, Yahushua replied, don't you know Philip? Don't you know me, Philip? Even after I have been with you all these times, whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Diba? Inulit ng Misaya. Felipe, ano ba? Ano ba ang ibig mong sabihin? Bakit sasabihin mo pang ipapakita mo sa amin ang Ama? Hindi mo ba napapansin? Hindi mo pa ba ako nakikilala? Na tayo'y laging nagkasama? Ang nakakita na sa akin, nakakita na sa Ama. Yun ang deklarasyon ng anak, ng Misaya. Okay? So dito, kaya meron na namang mga argumento dito. Kaya may mga argumento na naman, tingnan nyo, di ba? Ang anak mismo ang nagsasabi na kung sino ang nakakita sa akin, nakakita na sa Ama. So, ang Ama at ang anak ay isa. Hindi natin yan pagtatalunan, mga kapatid. Itutuloy natin. Hindi natin i-argue. Kundi, itutuloy natin ang sinabi ng Misaya. Verse 10. Do you not believe that I am in the Father, and the Father is in me? The words that I say to you are not from me. It is the Father speaking through
me and doing His work. Ngayon, hindi ba din nilinaw ng Misaya kay Philip sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga apostolis? Nilinaw niya, kinaklaro niya, sinabi niya, hindi ba kayo naniniwala na ako ay nasa Ama at ang Ama ay nasa sa akin? So binuran niya ang agam-agam na siya mismo ang Ama. Sa pagkakasabi dito mga kapatid, kung paano natin iintindihan ang passage nito, ang pagkasabi, ang pagsasalita ng Misaya dito. Dito in English, mas, di ba? Malinaw eh. Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? Ang Misaya mismo ang nagsasabi, hindi sinabi ng Misaya that I am the Father and the Father is me. Hindi ganoon ang pagkasabi ng Misaya dito, di ba? Malinaw eh. Ang pagkasabi ng Misaya dito, I am in the Father and the Father is in me. Nilinaw ng Misaya kung sino ang Ama at kung sino siya, sino ang anak. Kaya nga, dinugtungan pa niya na ang pagkasabi na ang mga salita na sinasalita ko ay hindi sa akin nang gagaling mismo, kundi ang Ama mismo ang nangungusap sa pamamagitan ko at gumawa sa mga gawaing ito. Diba? Ganun naman eh. Balikan ko pagbasa sa in this passage, English version. Do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? The words that I say to you are not from me. It is the Father speaking through me and doing His work. Trust me when I say that I am in the Father and the Father is in me. Or at least believe in the miraculous works you have seen me do. Maniwala kayo, magtiwala na lang kayo, magtiwala kayo na ako ay nasa sa Ama at ang Ama ay nasa sa akin. Hindi sinabi dito ng Misaya, nilinaw niya sa dalawang bersong ito. Sinabi niya, paniwalaan niyo na ako ay nasa sa Ama at ang Ama ay nasa sa akin. Hindi niya sinabi na ako ang Ama at ang Ama ay ako. Hindi. Kung ito pa ang gustong sasabihin ng Misaya, sana ito na lang ang sinasabi ng Misaya. Do you not believe that I am the Father and the Father is me? Merong in eh. Merong in. Sabi niya dito, do you not believe that I am in the Father and the Father is in me? So, ito mga kapatid, mga kaibigan, pinaliwanag lang natin mismo ang sinabi ng kasulatan, ang sinabi ng Misaya through this scripture. I don't argue, I never and don't argue what you believe in. Kung pinaniniwalaan mo na ang anak mismo ay ang Ama, it doesn't matter for me. Ngunit, binasa ko lang at pinaliwanag ko lang
sa pamamagitan ng simpleng pag-iintindi sa mga salita. Okay? So, tuloy tayo mga kapatid, mga kaibigan. Verse 12, sabi niya, I assure you that everyone who believes in me shall also do the works that I have done. As a matter of fact, they shall do even greater works than this because I am going back to the Father. Okay? Malinaw. Sabi niya, nakakasiguro ako. Sabi niya, nakakasiguro ako na sino man, okay, na naniniwala sa akin ay magagawa niya lahat ng mga ginagawa ko. At mas higit pa ang kanilang magagawa dahil ako'y pupunta sa Ama. Ako'y babalik doon sa Ama. Yan ang kanyang sinabi. Verse 13. And whatever you asked, and whatever you shall ask in my name, I will do it. This shall bring steam to the Father through the Son. Okay? In verse 13, sinabi ng Bisaya dito, ano man ang inyong hihilingin sa pangalan ko, gagawin ko ito. Dahil ito'y magdadala ng kasiyahan sa Ama sa pamamagitan ng anak. Dahil ito'y ikalulugod, ibibigay ng Ama sa pamamagitan ng anak. Malinaw. Ipinaliwanag ng Misaya ang dalawang karakter na siyang magbibigay ng kahilingan. Sa sino mang hihiling. In verse 13, sabi niya, whatever you ask, whatever you shall ask in my name, I will do it. This shall bring steam to the Father through the Son. In verse 14, when you ask me for anything in my name, I will do it. Sabi niya, kung kayo hihingi sa pamamagitan ng pangalan ko, kung hihiling kayo, hihingi kayo ng anuman sa pangalan ko, gagawin ko. Gagawin ko ito. I will do it. When you ask me for anything in my name, I will do it. Eh kapatid, humingi nga ako eh. Hindi naman napagbigyan. Okay. Just relax. Take it easy muna. Itutuloy muna natin ang pagbabasa. Verse 15. Now, if you love me, you will guard my commandments. O dito na magkakatalo. Humingi ka sa ating Misaya, sa kanyang pangalan. Humingi ka sa Ama ng anumang mga bagay sa pangalan ng Misaya. Sinabi niya in verse 13, whatever you shall ask in my name, I will do it. This shall bring steam to the Father through the Son. Through the Son. Ora? Sa pamamagitan ng anak. Ibibigay ng Ama. Granted. Ikalulugod ng Ama yon. Okay? When you ask me for anything in my name, I will do it. In verse 14. Now, in verse 15, if you love me, you will guard my commandments. O dito na magkakaalaman. You will guard the commandments of our Elohim na pinaliwanag, inilatag muli ng ating Misaya.
In verse 16, then I shall ask the Father, and He will send you another comforter, and He will be with you forever. Ang Messiah mismo ang mag-mediate. Siya mismo ang hihingi. Siya mismo ang magsasabi sa Ama na papadalhan ang bawat mananampalataya ng comforter na siyang gagabay sa ating magpakailanman. Sa bawat mananampalataya. Okay? This is the Spirit of truth whom the world cannot receive, because the world neither sees Him nor knows Him. However, you know Him because He lives with you and will be with you. Sino ito? Dito rin kinukuha, mga kapatid, ang talatang ito. In John chapter 14, Yahohanan 14, 14. Dito nakukuha ang tatlong basihan ng mga doktrina na tinatawag na oneness, duality, and Trinity. Kung titingnan mo, mga kapatid, dito nakukuha ang konsepto ng doktrinang oneness, duality, and Trinity. Pero kung titingnan, pag ninilayan natin mabuti, walang ganun. Hindi natin pwedeng paghihiwalayin, hindi natin pwede nating iisipin ang iniisip ng relihiyon, ang ini-invade ng mga invaders na relihiyon. Okay? Tuloy tayo, mga kapatid. Okay. Verse 17. This is the Spirit of truth whom the world cannot receive, because the world neither sees Him nor knows Him. However, you know Him because He lives with you and will be in you. I will not leave you as orphans. I shall come back to you. So, sabi ng Messiah, huwag kayong mag-alala, hindi kayo magiging orphans dahil ako'y babalik. Babalikan ko kayo. Soon the world will no longer see me, but you will see me, and because I live, you will also live. On that day, you shall know that I am in the Father. You will also know that you are in me, and that I am in you. Whoever has my commandments and guards them loves me. Whoever loves me will be loved by my Father, and I will love them and reveal myself to them. Okay. Then the other Yahuda or Judas, not Judas Iscariot, asked Yahushua, Master, why at the time you will reveal yourself to us and not to the world? Sabi ni Judas, hindi si Judas Iscariot, bakit sa amin ka lang nagpapakita or nagpapahayag ng ganito? Bakit hindi sa sanlibutan? Yahushua replied, whoever loves me will keep my word. My Father will love them. My Father will love them. And we, okay, hindi siya sinabi na, we will come to them and make our home with them. Kung sino man, sabi ng Messiah, kung sino man ang umiibig sa akin at nagpapahalaga at binabantayan ang aking mga salita, ang mga iniutos ko, ang Ama ay umiibig sa kanila. At kami ay
mananahan sa kanila. Sabi nila, we will come to them. Kami paparito para sa kanila at gagawa ng tahanan kasama nila. Ha? Whoever does not love me will not keep my word. The word that you hear is not mine. It is the word of the Father who sent me. Paulit-ulit binabalik-balikan ng ating Misaya. Ang mga salita na sinasalita ko ngayon, hindi sa akin, sa Ama ito. Kay Ama ito. Ang napapakinggan nyong mga salita na nanggagaling na sinasalita ko ay hindi akin. Itong mga salitang ito ay sa aking Ama na nagpapadala sa akin. So may nagpadala, may pinadala. Okay? I have said these things to you while I am with you. However, the Comforter, who is the sit apart Spirit, whom the Father will send in my name. Ha? Tatlong individual. No, Trinity. Hinasad. Sorry. However, the Comforter, who is the sit apart Spirit, okay, ang banal na Espiritu, whom the Father will send in my name. Ang banal na Espiritu na siyang ipapadala ng Ama sa pangalan ko, siya ang magtuturo sa lahat ng mga sinasabi ko sa inyo at magpapaalala sa lahat ng mga sinasabi ko. Okay. Verse 27. Peace I live with you, my peace I give to you. I do not give to you as the words give. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid. Sabi ng Misaya, kapayapaan ang ibibigay ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang aking ibibigay sa inyo. Hindi katulad ng ibinibigay ng mundo. Kaya huwag kayong mabahala. Ha? Huwag mabahala ang inyong mga puso. Huwag kayong mag-alala. Ha? Yun ang comfort na sinabi ng ating Misaya. Yun ang kumbaga kapanatagan. Yun ang tinatawag na kasiguruhan. Yan. Yun ang kasiguruhan na ibinigay ng Misaya sa bawat naniniwala sa Kanya. Naniniwala, sumasampalataya sa Kanya. Ang Kanyang kapayapaan. Kaya bakit ba tayo mababahala? Bakit ba tayo mababalisan? Kasama natin ang alaya. Yun ang pinopropesiya ni Prophet Isaiah. Dumaan man tayo sa apoy, dumaan man tayo sa ilog, hindi tayo malulunod. Dumaan man tayo sa apoy, hindi tayo masusunog dahil kasama natin siya. Why you worry? Why your heart be troubled? Trust in Him. Yan ang kanyang sinabi. Hallelujah. Kapatid, madali mo lang sabihin yun. Pero kung walang-wala ka na, baka mababalisa ka rin. As a human being, I'm not a hypocrite. Yes. Na-experience ko rin ang mabahala kapag walang-wala na. But when that time comes, I turn to. Babalik ako sa salita at pangako ng ating alaya.
babalik ako. Nung sinabi niya, bind it with your neck, and I write my commandments to the heart of the people. Kaya nga sabi ni David, I have hidden your words in my heart, O my Aloha, so that I cannot commit sin against you. Kapag sinulat, kapag ipinasok, kapag ninanamnam natin ang salita ng ating alahayag, yan ang magpapaalala sa atin sa kanyang tunay, taos-pusong pangako that He will never leave us nor forsake us if we striving to do His will, if we have striving to do His commandments, to keep His words. Pangako ng Ama yan. Pangako ng Misaya yan. Pangako ng Ama sa kapanahunan ng lumang tipan na tinatawag. Inulit at physical na sinabi ng Misaya sa kanyang mga tagasunod yung una. Kaya nga sinabihan niya si Tomas sa pangalawang pagkakataon nung siya'y na-resurrect, nabanhaw. Mas mapalad, Tomas, ang mga taong naniniwala sa akin na hindi nakakakita sa akin. Dahil di ba pangalawang bisis na ginawa ni Tomas na siya'y doubt kung talagang nabuhay muli ba ang Misaya, na sinabi niya kung mailalapat ko ang aking daliri sa sugat na tinamo ng Misaya, ako'y maniniwala na siya'y nabuhay muli. Anong sinabi ng Misaya? Nung ginagrant ng Misaya ang kanyang doubtful heart, sinabi ng Misaya, mas mapalad ang mga taong naniniwala sa akin na hindi ako nakikita physically. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, sa buhay pananampalataya ng isang individual ng tao, faith is the key. Trust is the key. Hallelujah. So anong ibinigay ng Misaya? Ang kanyang pinangako, isa sa kanyang mga pinangako sa kanyang mga tagasunod. Peace I leave with you. My peace I give to you. Ang kanyang kapayapaan, ang kanyang kapanatagan, ang kanyang ibibigay sa bawat sumasampalataya, sa bawat naniniwala sa kanya. Verse 28, bago tayo magtapos. You have heard me say, I am going away and returning to you. If you truly love me, you would be happy that I am going to the Father, because the Father is greater than I am on this earth. I have told you these things before they happen, so that when it happens, you will believe me. I shall not speak much longer, because the ruler of the world is coming. However, he has no power over me. Rather, he comes so that the world will know that I love the Father and I do exactly. Sabi ng Misaya, ha? Verse 31, last verse. Rather, he comes so that the world will know that I love the Father and I do exactly what the Father has commanded me to do. Ang conclusion na sinabi ng ating Misaya, hinayaan, pinahintulutan ng Ama na makapanakit, magagawa ng adversaryo
sa Kanya upang malalaman ng sanlibutan na ang Misaya ay umiibig ng higit. Umibig, iniibig niya ang Ama at siya'y gumagawa exactly, ay nilagay pa dito, exactly what the Father has commanded me to do. So kung ano man ang ipinakita ng Misaya, ano man ang ginawa ng Misaya sa sanlibutan ito upang mailigtas niya ang mga magbabalik loob sa ating alahayam, yun mismo ang utos ng Ama. Kaya sinasabihan din tayo ng Misaya, gawin nyo ang mga sinasabi ko. Hallelujah. So mga kapatid, pagpaumanhinan ninyo na medyo nagiging mahaba-haba ang ating reminders, ang ating encouragement sa ngayon. Dahil hindi tayo nagsusulat ng outline, kundi hinahayaan natin that the set apart spirit will direct to each and every one sa ating kapanahonan ngayon. Barokata sa ating lahat, mga kapatid, mga kaibigan. Once again, happy Sabbath. I love you all. Hallelujah. Shalom.